Hello fam! Welcome back to Famous Stream 25, kung saan bawat kwento ay may inspirasyon, aral, at katotohanang pwede nating dalhin sa ating sariling buhay. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. Dahil ngayon pag-uusapan natin ang makulay at kontrobersyal na kwento ng social media sensation na si Jessa Daal, at ng kanyang asawang si Axel, isang love story na nagsimula online, naging inspirasyon ng milyon. Pero kalaunan ay hinarap ang mabibigat na hamon ng dalawang magkaibang kultura. Bago pa man umabot sa milyon ang kanyang followers, si Jessa ay isang simpleng dalaga mula sa tribo sa Pilipinas. Ang kanyang buhay noon ay puno ng tradisyon, pamilya, at kultura, isang mundo na malayo sa tahimik at malamig na buhay sa Norway. Doon siya nakilala ni Axel Daal. Nagtagpo sila online. At sa loob lamang ng 3 linggo ng pagkakakilala, lumipad si Axel papuntang Pilipinas para makita siya ng personal. Mabilis ang lahat. Pagkatapos ng kanyang unang pagbisita, bumalik muli si Axel, at doon na nila pinili na magpakasal at magsimula ng kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Sa kanilang pagsasama, natutunan nilang pagsamahin ang dalawang magkaibang mundo. Si Jessa, dala ang init at saya ng kulturang Pilipino. Si Axel naman, dala ang disiplina at kultura ng Norway. At dito na nagsimula ang kanilang social media journey. Sa pamamagitan ng TikTok, ipinakita ni Jessa ang kanyang simpleng buhay kasama si Axel sa probinsya ng Pilipinas. Ang kanilang chemistry at nakaka-inspire na relasyon ang nagpatanyag sa kanila hanggang sa umabot sa mahigit 1.8 million followers sa kanyang account na at Dahal Baluntang Jessa. Hindi lang iyon, noong Nobyembre 2022, sila ay naimbitahan sa Regional TV, kung saan naging tampok sila sa isang fun game segment kung saan ibinahagi nila ang personal na detalye tungkol sa isa't isa. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng anak na si Liam, na lalo pang nagbigay kulay at saya sa kanilang buhay pamilya. Kasabay nito, si Axel ay nagsimula rin ng isang proyekto, ang website na Earth of Tomorrow, isang platform para sa mga expats sa Pilipinas. Nagpatuloy ang kanilang content creation, mga simpleng videos tungkol sa kanilang araw-araw, pati mga biyaheng pampamilya. Sa Pebrero 2025, nagbahagi pa si Jessa ng video montage ng kanilang trip sa Norway, gamit ang kantang Cruel Summer ni Taylor Swift, isang alaala ng pagsasama at pagtuklas ng mundo ng isa't isa. Pero gaya ng maraming cross-cultural marriages, hindi naging madali ang lahat. Magkaiba ang kanilang nakasanayang pamumuhay. Sa Pilipinas, sanay si Jessa sa malaking pamilya, sa masiglang bonding, at sa kultura ng pagiging malapit sa isa't isa. Sa Norway, tahimik, reserved, at independent ang karamihan. Sa simula, ang mga pagkakaibang ito ay tila maliit lang. Pero habang tumatagal, ito'y naging bigat na mahirap buhatin. Si Jessa, expressive at bukas sa emosyon. Si Axel, mas tahimik at hindi sanay sa madalas na pagpapakita ng damdamin. Minsan, ang simpleng hindi pagkakaintindihan ay lumalaki dahil magkaiba ang kanilang paraan ng pagharap sa problema. At dito pumasok ang tanong. Hanggang saan kayang dalhin ng pagmamahal ang dalawang taong galing sa magkaibang mundo? Dumating ang mga panahong parehong sila inapagod. Hindi dahil nawala ang pagmamahal, nandoon pa rin. Pero ang presyo rin ng magkaibang kultura, magkaibang pananaw, at magkaibang paraan ng pamumuhay ay naging mas mabigat kaysa sa kanilang inaasahan. At sa huli, nagdesisyon silang maghiwalay. Isang masakit na wakas para sa isang kwento ng pag-ibig na minsang nagsilbing inspirasyon sa milyon. Ang kwento ni Jessa at Axel ay paalala na ang happily ever after ay hindi laging garantisado. Na kahit gaano kalalim ang pagmamahalan, kung hindi nagkakasundo ang dalawang mundo, minsan, kailangan ang tapang upang tanggapin na hindi na sapat ang pagmamahal lamang. Pero higit sa lahat, ito ay kwento ng pagbangon. Si Jessa, patuloy na lumalaban, patuloy na nagsasalita, at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang milyon-milyong followers. At si Axel, patuloy na humuhubog ng kanyang sariling landas. Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo? Sa tingin ninyo ba kayang talunin ng pag-ibig ang lahat ng pagkakaiba? O may hangganan din ito? I-comment ninyo sa baba at sama-sama tayong magbahagi ng ating saloobin. At kung gusto ninyo pang makasubaybay sa mga tunay na kwento ng buhay, pag-ibig, at pakikibaka, dito lang sa Famous Stream 25. Huwag kalimutang mag-subscribe,
i-like, at i-share ang video na ito para mas marami pang tao ang makahanap ng inspirasyon.